Okay, magandang araw mga Repa Pips, Tropa Pips. Andito naman tayo si Master Rick at may bago na naman tayong project. Ano ba ito? Natatandaan ba ninyo ito? Ito ang relay box. At ito yung nakaraan nating project. Ngayon, kung gusto nyong malaman kung paano gumawa ng relay box, nandyan lang sa baba sa video description. At sa ating relay box, may ginawa tayong push button switch. Di ba ito yun? Tingnan muna natin. Buksan natin ang relay box. Ayun, umilaw na. Ngayon, gagamitin natin ang dati nating switch. Ito yon, push button switch. Lagay natin. Yun. Umilaw na yung LED. Bukas na yung circuit. Pag pinindot mo yung switch, umiilaw din yung 220 volts lamp. Yan ang ating nakaraang project. Ang push button switch for relay box. Yung simpleng switch, kaya niyang kontrolin yung 220 volts lamp sa pamamagitan ng relay box. Ngayon, may ginawa akong bagong circuit. Ito yun. Ito naman, transistor. Transistor switch. Malalaman natin dito kung paano gumawa ng transistor switch gamit ang transistor at ikukonekta natin sa relay box. So, ibig sabihin, makikita natin dito kung paano gumawa ng transistor at i-connecta sa relay. Tingnan natin. Transistor switch ito Paano bang paggawa nito? Tanggalin natin. Okay. Lagay natin. Umilaw na. Yan yung power LED. Bukas na yung circuit. Pag pindot ko, umiilaw yung input LED at saka yung output LED. Pag umilaw ito, ibig sabihin nakapindot yung switch. Pag umilaw yon, ibig sabihin may output. Umiilaw din yung output. Parang katulad din ito. Kaya lang mas maganda ito, transistor ang ating switch. Dito, push button lang. Ito, push button lang. Dito, may transistor. Yun ngayon transistor, ang nakakarga ay relay. Yung relay nakakonekta sa transistor. Dito, ang nakakonekta sa relay ay yung switch lang. Mas maganda ito. Transistor as a switch. So, yan man ngayon ang bago nating project. At kung interesado ka sa circuit diagram sa current law ng transistor at relay, doon tayo ngayon sa circuit analysis. Meron tayo ditong transistor switch. Ang configuration niyan ay common emitter. Ang gagamitin natin yung BC547B, bipolar junction transistor. Ngayon, gusto nating malaman kung paano tumakbo yung kuryente sa transistor. Dito, ang gagawin natin ay gamitin ang transistor as a switch.
Ngayon, ang gagawin natin, magdi-design tayo. Ang given lang, voltage supply 6 volts. Bakit 6 volts? Kakabit natin yan sa relay. Yung relay, ang rating 6 volts. Ang gagawin natin, kukumputin natin lahat ng value ng resistor. Basic lang itong ating gagawin. Basic ng current law sa transistor. Yan naman yung pin out ng transistor. Makikita mo dyan, may emitter, base, collector, pin 1, emitter, 2, base, C, collector, number 3. Pag binuhay mo yung circuit, tumatakbo na ngayon yung kuryente dito sa power LED. Yan yung pinaka indicator na buhay na yung circuit. At kukumputin naman natin ngayon ang value ng resistor 1 para hindi masunog ang LED. Yan ang ngayon ang formula natin sa pag-solve ng resistor 1. Yan yung tinatawag na KVL or Kirchhoff's Voltage Law. Makukompute naman natin dyan ang voltage drop across R1. At ano ba yung voltage sa D1 or BD1, 2 volts? Yan yung required na voltage para umilaw yung LED. Kaya ang voltage drop sa ating R1 ay 4 volts. Iyan naman ang current at D1 is equal to 20 mA. Kailangan ng LED ng 20 mA para siya ay umilaw. At makikita mo dito yung current sa R1 is equal to current sa D1. Current lo yan dahil series sila. Kaya equal yung current nila. Yan naman ang tinatawag na Ohm's Law. Voltage is equal to current times resistance. Gagamitin natin yan para masolve na ang value ng resistor. Kasi alam na natin na ang voltage drop sa R1 4 volts. At ang current sa R1 is equal to current sa D1, which is 0.02 ampere. Kaya ang value ngayon ng R1 is equal to 200 ohms. Yan na ngayon ang final computed value ng R1. Hindi na masusunog ang resistor ang LED dahil mayroon na siyang resistor na 200 ohms. Tingnan naman natin dito saan pa tatakbo ang kuryente. Dito yung switch 1 open, hindi dyan tatakbo ang kuryente. Sa R4 hindi rin tatakbo ang kuryente dyan dahil walang base current sa transistor. Para ma-forward bias ang transistor o para gumana ang transistor, kailangan ng base current. Yan yon. Kaya mangyayari niyan, ang transistor cut off, open switch. Bali wala yung yung parte ng transistor. Open siya. Walang kuryenteng dadaan dyan. Nung pindutin natin yung push button, nagkaroon ngayon ng kuryente dito sa R2 tsaka dito. Yan yung input LED. Kada pindot mo dyan, umiilaw yung LED. Ngayon may kuryente na dyan. Kukumputin natin ang value ng R2 para hindi masunog ang LED. Yan ang formula. Parehas din yan nung R1, di ba? Kirchhoff's Voltage Law or Kirchhoff's Voltage Law. Kaya ang voltage drop sa R2 ay 4 volts din. Di ba? Ganon din ang kuryente. 20 mA dumadaloy sa D2 at saka sa R2 current in series. Parehas din ng R1, D1.
Okay, kaya ang value ngayon ng R2 ay parehas lang ng R1. R2 is equal to 200 ohms. At meron na siyang computed value na 200 ohms. Nang pindutin mo yung switch, tumakbo din yung kuryente dun sa base ng transistor. Ano nangyari sa transistor? Nag-forward bias. 6 volts yan. Kailangan natin ng resistor sa base para hindi masunog yung transistor. Kasi ang rating ng transistor 0.7 volts para gumana ang transistor na BJT. Nagkaroon ng current divider papunta sa R2 at saka R3. Meron ng collector current, tatakbo na rin yung kuryente sa R4. Kukumputin na natin ang value ng resistor. Gagamit tayo ng datasheet ng transistor. Yan na ngayong datasheet ng transistor. Meron diyang collector current, may base current, base emitter voltage, collector emitter voltage, at saturation. Ibig sabihin ng saturation, yung transistor is function as a closed switch. Nang pindutin mo ang switch, tumakbo ang kuryente sa base ng transistor na forward bias ang transistor. Para masolve ang resistor sa base, tayo ngayon ay gagamit ulit ng KVL at the input. At ang gagamitin nating current, base current, ay 5 milliampere. So, nang masolve natin yung voltage drop across R3 using base to emitter at saturation voltage 0.9, meron na tayong voltage drop across R3 5.1 volts. Alam na natin yung voltage drop across R3 at ang gagamitin nating base current galing sa datasheet 5 milliampere. Kaya ang value ng resistor ay 1 kilo ohms. Ito na ngayon ang current flow ng output. Sa datasheet ang ginamit natin 5 milliampere. Kaya ang collector current na gagamitin ay 100 milliampere. Yan yung transistor maximum collector current. Yan yung kayang i-handle na current ng transistor. Kaya sa datasheet makikita natin ang ginamit kay 1 milliampere, 100 milliampere, 5 milliampere at saka 0.9 volts. At ating collector current saturation now is 20 milliampere. Nagkaroon ng current division sa papuntang LED at saka relay. Kaya makikita mo dito yung collector current 100 milliampere. Madidivide yung current papunta sa relay at saka sa LED. Yung kuryente ngayon ay dadaan na sa output ng transistor. Masosolve na natin ngayon ang resistor value ng R4 using KVL at the output. Makikita mo dito ang ginamit kong collector to emitter at saturation ay 0.2 volts. Lahat sila ay isang linya lang. At yung voltage drop ng D3 2 volts din. Kaya using the KVL, ang voltage drop sa R4 ay 3.8 volts. Ngayon, paano mo ma-check na talaga ang transistor ay saturated? Kailangan ang gamitin mong collector to emitter at saturation 0.2 volts. Kung gagamitin mo ay 100 milliampere
base current 5 mA, dapat gamitin mo 0.9 na base to emitter. Tapos ang iyong collector to emitter at saturation dapat 0.2 volts. Using the Ohm's law, alam na natin yung voltage drop at R4, at saka alam din natin yung current sa LED, kaya ang value ngayon ng R4 ay 190 ohms. Yan ang value ngayon ng R4. Sa ganitong circuit, nagdidepende ang collector current sa kapasidad ng transistor. Katulad niyan, yung collector current ay 100 mA. So, kaya niyang patakbuhin ng LED at saka relay. Yung LED 20 mA lang ang makoconsume na current, plus yung current sa relay. Kaya yung IC natin ay 100 mA ang ginamit. Yan yung kapasidad ng transistor na kaya niya. Pag pinindot mo yung switch, tatakbo na yung kuryente sa relay. Mag-i-induce siya ng voltage sa coil ng relay at magpuproduce ng current sa kanyang coil. Didikit ngayon yung contact sa kabilang side. Magkakameron ng closed circuit, dadaloy na ngayon ng kuryente sa 220 volt source. Kaya iilaw ang lamp. Wala silang electrical connection dahil lang sa yung coil naging electromagnet, nag-energize siya, nag-close contact na magnet niya yung from terminal 4 to terminal 5, nagkaroon ng closed circuit. Pag ni-release mo yung switch, mawawala yung circuit. Pag pinindot mo ulit, iilaw ang lamp. Off.